Sa pagpanaw ni Pope Francis, ano nga ba mga susunod na hakbang ng Simbahang Katolika? Mga kapatid, matapos nanunsyo ang pagsakabilang buhay ni Pope Francis na kilala sa tawag na Lolo Kiko ng mga Pilipino na puno ng kalungkutan at katanungan ang mga tao. Tulad na lang ng ano nga ba ang mangyayari ngayong sede vacante o while the seat is vacant para sa Apostolic See o pwesto ng Santo Papa. Ang mga kaganapan sa mga susunod na araw ay bubuin ng tradisyonal na proseso ng The Holy See o ang governing body ng Simbahang Katolika habang may bakas ng impluwensya ni Pope Francis. Mula April 26, araw ng kanyang libing, magaganap ang tinatawag na Novenalis o ang 9 na araw ng pagluluksa. Dito isasagawa ang pagmimisa at pagnonovena bilang paraan para maipamalas ng simbahan ang pagmamahal kay Pope Francis. Sa panahong ito, malaki ang papel ng administrator ng Vatican City na si Camerlengo Cardinal Kevin Farrell. Siya kasi ang magsisilbing acting head ng Vatican hanggat bakante pa ang trono ng Santo Papa. Isa sa trabaho niya ang naganap na pagpapahayag sa publiko patungkol sa pagpanaw ni Pope Francis. Bilang Camerlengo, siya rin ang punong abala sa pag-aayos ng funeral arrangements at pag-aasikaso ng Papal Conclave. Bago pumanaw ang Santo Papa, mayroon siyang ilang habilin patungkol sa kung paano isasagawa ang kanyang funeral rites. Isa na rito ang pagpapanatiling simple ng kanyang burol at libing. Di tulad ng traditional na 3-layered coffin ng mga yumaong Santo Papa, hiniling ni Pope Francis na simpleng kabaong na gawa sa kahoy lamang ang gamitin para sa kanya. Bukod pa rito, imbis na ilibing siya sa St. Peter's Basilica ng Vatican City kung saan nakalibing ang mga yumaong Santo Papa, pinili niya ang Santa Maria Maggiore Basilica na matatagpuan sa labas ng nasabing lungsod kung saan malapit siya sa kanyang favorite icon na The Madonna. 2 weeks matapos ang libing, asahang magsisimula na ang Papal Conclave, ang pagpili ng susunod na Santo Papa. Mula sa iba't ibang sulok ng mundo, magtitipon-tipon ang cardinals para isagawa ang banal na pagpili. Ang tanong, sino nga bang posibleng mahalal bilang bagong pope? Para sa eligibility, simple lang. Kahit sinong Roman Catholic male ay pwedeng ma-elect. Nakadepende na lang ito sa pagpapasya ng cardinals. Pero mula pa noong 1379, lahat na naging pope ay nagmula rin sa College of Cardinals. Taong 1970, pinag-utos si Pope Paul VI na cardinals lamang na may edad na 8 years old pababa ang maaaring makibahagi sa halalan. Sa ngayon, meron tayong 252 na cardinals, pero 138 lamang sa kanila ang wala pa sa 8 years old na pwedeng bumoto. Para naman sa 8 years old and above, kahit hindi sila pinahintulutan na maging parte ng botohan, pwede silang makilahok sa diskusyon at debate. Sa pagbibilang ng boto, hindi sapat ang simpleng majority o higit sa kalahating boto. Kailangan makuha ang 2/3 vote ng College of Cardinals. Hanggat hindi nakukuha ang sapat na boto, patuloy na magsasagawa ng botohan ang cardinals. Once may napili na at tinanggap na ng elected pope ang bagong tungkuling ipinagkaloob sa kanya, paghahandaan na ang papal inauguration. Isang panibagong kabanata ng pananampalataya at pamumuno ang muling magsisimula. Hindi lang para sa Vatican, kundi para sa buong Simbahang Katolika sa angmang sulok ng mundo.